Bago po tayo magsisimula, babatiin ko po lahat ng mga katataya ng Happy Father's Day. Okay? Okay. O palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay ng mga tatay. Okay? So nasa ikatlong linggo na po tayo ng ating tema. Ano po yung tema for the month of June? Ito po yung purpose of waiting o layunin ng paghihintay. At sa umagang ito, ang ating pag-aaralan, ito po ay matatagpuan sa Aklat ng Awit, Kabanata 40 at mga talata 1 hanggang 4 at Aklat ng Unang Samuel, Kabanata 16 at mga talata 11 hanggang 20. Babasahin po natin sa Saling Tagalog. Ayon sa Aklat ng Awit, Kabanata 40 at talata 1, awit na katha ni David upang awitin ng punong mga awit. Sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay ang aking panaghoy, kanyang pinakinggan. Sa Diyos, sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. At sa aklat ng Unang Samuel, sa 3, okay, hanggang 4 pala yung ano. Isang bagong awit sa akin itinuro, papuri sa Diyos, ang awit ng puso, matatakot ang bawat makasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. At pang-apat, mapalad ang taong kay Yahweh tiwala at sa Diyos ay hindi dumadapa, hindi sumasama sa nanambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyusan. At sa aklat ng Unang Samuel 16:19, din Saul, pwede sa Tagalog? Kaya't nagpadala ng mga sugo si Saul kay Jesse at ipinasabi, papuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang pastol ng iyong mga tupa. At sa 20, ganun nga ang ginawa ni Jesse. Pinagdala pa niya si David ng isang sisidlang puno ng alak, isang batang kambing at isang asnong may kargang tinapay upang ibigay kay Saul. Ang Diyos ang siya magpuri sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Okay, so sa foundation text na ating binasa, ito po ay pamamagatan po natin ng ito po yung titulo na ating pag-aralan sa umagang ito. Waiting with God's preparation before promotion. Hindi, may kulang. Waiting with purpose. Tapos God's preparation before promotion. Ibig sabihin, paghihintay na may layunin, paghahanda ng Diyos bago ang promotion. Ito yung pagtataas, pag-aangat. In short, para ka i-promote sa isang mataas na posisyon na may kaakibat na malaking responsibilidad. So anong kaibahan po ng promotion ng tao at promotion ng Diyos? Parihas pa ba o magkakaiba? Magkakaiba. Kasi ang promotion ng tao nakatingin sa panlabas. Di ba? Yung kanyang performance, yung edukasyon, yung experience niya, sa koneksyon at influensya. Di ba? Kung ang tao ay mapromote dahil magaling siya, ipopromote kita. May isa namang klaseng promotion. Anak ka pala ni Mayor, ipopromote ka namin. Di ba? So ginamit ang influensya at koneksyon. Okay? Ano pa? Ano ang promotion ng tao? Ang promotion ng tao ay nakabatay sa sarili niyang tagumpay. Di ba? Pag na-promote ang tao, congratulations! Sana all. Blow out naman yan. Di ba? Sa Diyos, iba ang promotion ng Lord. Dahil ang sabi dito, dahil nakabase, dahil ang promotion ng tao, sinasabi na ito ay base sa tagumpay ng isang tao, ang sa Diyos naman, ang promotion ng Diyos, nakabase sa layunin ng Diyos para maisakatuparan ang kanyang magandang plano
at maging pagpapala din sa iba. Amen? Nakatingin ang Diyos hindi sa panlabas, kundi sa puso ng tao, sa karakter ng tao, bago siya ipopromote ng Diyos. Amen? Maraming tao na, ang tagal-tagal ko na miyembro ng Good News. Bakit hanggang ngayon, hindi pa ako naging deacon? Di po ba? Kasi meron po tayong sinusunod na proseso. So, ganun din ang Diyos. Bago tayo itataas ng Diyos sa isang mataas na posisyon, meron pong proseso ang Diyos. Gradual ang pagpupromote ng Diyos. Hindi katulad ng tao, pag malakas ka ni congressman, ni senador, outright pwede ka i-promote. Kahit siraulo ka. Sorry, salitang kolokyal po yun. Dahil malakas ka, ipopromote kita. Pero ang promosyon ng isang tao, pwedeng mawala. Amen. Pero ang promosyon ng Diyos, ito ay may kasunod na biyaya at pagpapala. Amen? Kasi pagka ikaw ay pag ipopromote ka, ay halimbawa, dahil magaling ka para sa lingkod bayan, naging konsehal ka sa simula pa, gusto mong umangat para maging mayor ng isang bayan, gusto ka ng tao, di na-promote ka, parang counselor, maging mayor, gusto mo maging gobernador. May bali-balita, kinain ka ng sistema ng mundo. Tinangkilik mo yung corruption. Di pagdating na next election, talo ka. So yung ninais mo na mataas pa na promotion sa buhay mo, ay nawala. So ganon ang promotion ng tao. Nawawala, hindi na nanatili. Amen. Pero ang promotion na nakabase sa proseso ng Diyos ay nanatili. Talagang nagkakaroon ng biyaya at pagpapala. So every time na may pangako ang Diyos, lagi may kasunod na biyaya at pagpapala. Dahil big deal sa Diyos ang pagsunod. Kaya ang Diyos hindi nakatingin sa galing mo, sa panlabas mong anyo. Nakatingin ang Diyos sa iyong puso, sa iyong pagkatao, sa iyong karakter. Amen? Kaya sinasabi na waiting with purpose, ang paghihintay na may layunin, ito yung paghahanda ng Diyos bago Kanya itataas sa isang mataas na posisyon. Kasi ang promotion, ito yung sinasabi na promotion brings greater responsibility. Walang promotion na hindi magkakaroon ka ng malaking responsibilidad. Ganon din ang tao. Pag pinromote ka, hindi lang lumaki ang sahod mo, mismo ang responsibilidad mo ay lumaki din. Amen? So ganun din ang Diyos. Hindi nagpo-promote ang Diyos na agad-agad. Kailangan hubugin muna ang tao. Hubugin ang kanyang puso, ang kanyang karakter, ang buo niyang pagkatao bago siya iangat ng Diyos. Okay? So pasok po tayo sa introduction para maunawaan po natin. So waiting is not a wasted time in God's plan. Ibig sabihin, ang paghihintay ito ay hindi nagsasayang ng panahon o oras sa plano ng Diyos. Naniwala po ba tayo? Kasi ang tao, pagdating sa paghihintay, mainipin. O sino bang hindi mainipin? Naghihintay ka ng 1 o 2 oras pero yung inihintay mo ay wala pa. O, di ba? Parang nag-a-apply ka ng trabaho. Gusto mo ay matanggap agad. May proseso ang pag-a-apply. Pag nag-a-apply ka, i-interviewin ka muna. Pagkatapos ng interview, balik po muna kayo mga sa sunod na araw para meron po kayong written examination. Babalik ka ngayon. Nung naipasa mo na yung written exam, balik ka uli sa isang araw naman para sa final interview. Di ba? Ang haba. Nakakainip. Di po ba? Ang gusto natin, pag na-interview ngayon, exam agad. Tapos, kailang malaman mo kung talagang tanggap ka o hindi. Nung na-final interview na, ay,
ano po, hintayin nyo na lang ang tawag namin. Di ba? So, ganun po ang buhay. Hindi agad-agad na makukuha yung gusto mo. Ang paghihintay, nakakainip sa isang tao. Pero yung paghihintay natin sa ating Diyos ay hindi dapat kainipan, hindi na nasayang na panahon. Amen? Okay, say next. So, waiting is not wasted time in God's plan. Ano yung kasunod? Before David sat on the throne, ibig sabihin, bago si David ay nakaupo sa kanyang trono bilang hari ng Israel, he spent time serving. Ibig sabihin, talagang iginugol niya ang kanyang buong panahon sa paglilingkod. Ano yung learning? Pagsasanay. Ang trusting God, yung pagtitiwala niya sa Diyos. Di ba? Alam po natin ang buhay ni David. Diba? Bata pa lang siya, ay siya na pinagkatiwalaan ng kanyang ama na maging pastor, tagapangalaga ng alagang hayop ng kanyang ama. Okay? So bata pa lang siya, naging mandirigma siya. Kasi sa kababantay niya doon sa mga tupa, andoon yung leon, andoon yung oso, talagang napagbuno siya, naging warrior siya. Kaya nung nakaharap niya si Goliath, hindi na siya naninibago. Sanay na siya sa pakipaglaban. Kasi alam niya kung sino ang nagbibigay sa kanya ng tagumpay, kundi ang Diyos. Amen? So, binigay ni David ang buo niyang buhay sa paglilingkod, pagsasanay, at pagtitiwala sa Diyos. Ganun po tayo mga mananampalataya. Ako nga nung nag-asawa kami, dahil born again Christian yung misis ko, si Elder Pearly, ay ako ay talagang kandado katoliko. Kaya siya ay nagpasakop sa akin. O, nawala yung pagkaka-born again niya. Ako yung Catholic, ako yung masunod. Ako yung lalaki. Di ba? So, sa madalit sabi, kinasal kami sa Catholic Church. Pero, yun pala yung paghahanda ng Diyos sa akin. Di ba? Kasi after 10 years, bago ako naging mananampalataya. Ibig sabihin, sa loob ng 10 taon, hinubog yung karakter ko. Hinubog ng Diyos ang aking pagkatao. So naging manggagawa ako naging miyembro ako ng Good News for the World Assemblies. Kinalaunan, naging deacon po ako. At kinalaunan ay naging member of the Board of Council o Board of Elders. So ganun, matagal. So ngayon, mula nung na-born again ako, nung sumapi ako sa Good News for the World Assemblies, meron ng 20 years mahigit hanggang ngayon. Matagal din, di ba? Matagal ako sa Good News. Kaya nga sabi ko sa Board of Elders, siguro, dahil halos kami sa Board of Elders, majority mga senior citizen na. Iilan pala yung hindi senior, si Pastor Tess, si Elder Rosel, at saka si Pastor J. Mostly, lahat mga nasa seniors na. Okay? Okay, tuloy po tayo. Likewise, sige, meron pa, kasunod. Balik tayo doon sa paragraph. Likewise, Sam, ito yung awit, 4 na po, shows that those who wait on the Lord experiences deliverance and blessing. Ayon sa aklat ng awit, chapter 40, ito ay nagpapakita na kung sino yung naghihintay sa Diyos ay maranasan yung pagliligtas at pagpapala ng Diyos. So ganun yung naranasan ni David. Okay? So maganda ang buhay ni David kasi nung kabataan pa siya, pinahira na siya ng langis ni Prophet Samuel. Kung kabataan pa siya, nasa edad 10 hanggang 15. So, bakit sa pinahira ng langis? Ito yung pagtatalaga sa kanya bilang hari ng Israel. Ilang taon o anong edad si David naging hari ng Israel? Nung pinahiran ba siya? Nung nasa kabataan pa ba siya? Ay naging hari na agad siya ng Israel? Hindi kayo makasagot. Hindi pa.
Diba? Advance na yung pagpahid ng anointing oil sa kanya bilang maging hari ng Israel. So umabot ng ilang taon? Ilang taon? Kung halimbawa, 15 years old siya pinahiran ng langis. After 15 years pa, ilang taon si David naging hari ng Israel? 30 years old. Naghintay pa siya ng 15 years bago siya iniluklok sa trono bilang hari ng Israel. So nakailang taon siya bilang hari? Si David. Nasa 40 years. More or less 7 years siya naghari sa Judah at more or less 33 years naghari siya sa buong Israel. So in short, 40 years siya naghahari sa bansang Israel. So di ba napakaganda? Mula sa pagiging pastol, naging warrior po siya, naglingkod siya sa palasyo, sa kaharian ni Haring Saul, naging musikero, kaya nga idol ng mga musician si David, di ba? So, bago siya iniluklok sa trono bilang hari si David. Okay, pasok po tayo. So, what awaits us as we wait on God? Ano yun sa Tagalog? Ano ang naghihintay sa atin sa paghihintay natin sa Diyos? Ano? Number 1. Sige. Waiting teaches us to trust God. Ibig sabihin, yung paghihintay po natin, ito po yung nagtuturo sa atin para magtiwala sa Diyos. Amen? Kasi likas na mainipin ang tao. Di po ba? Halimbawa, meron kang minamahal na nagplano na kayo na gusto nyo nang magpakasal. Di ba? Pero meron pa siyang kontrata, halimbawa sa ibang bansa na mga 3 years bago siya babalik at bago kayo magpapakasal. Di ba? So sa 3 taon ng paghihintay, ano ang pakiramdam pag wala yung minamahal mo sa tabi mo? Nangungulila. Diba? May kasamang lungkot. Namimiss mo. Buti ngayon, uso na ngayon yung mga video call. Diba? Mga chat. Noon, telegrama lang. Tawag-tawag ka lang. Diba? Ang mahal pa. Yung salita, yung telegrama, shortcut pa. Parang English Carabao. yung long distance, talagang apurahan kasi bawat minuto, malaki ang bayad. At least ngayon, video ko na, nakikita mo na, parang hindi ka nainip. Pero kung 3 years ka naghihintay, talagang mangungulila ka. Di ba? So halimbawa, darating na siya, halimbawa bukas, sa takdang panahon na yung paghihintay. Di ba? Anong preparation mo doon? Talagang naghahanda ka. Talagang bagong paligo ka. Siyempre, dapat mabango ka. Kasi darating na yung minamahal mo eh. Diba? Talagang nagluluto ka pa ng masarap na ulam, yung favorite niya. Diba ba? Talaga excited ka. Tapos dumating yung araw na yon. Yun pala, walang dumating. Diba? Masakit. Yun pala, dumating siya, pero doon siya tumuloy sa ibang kandungan. Diba? So, ganun ang tao. Diba? Minsan naghihintay ka ng wala. Diba? Pero ang tunay na nagmamahal, kahit gaano, ilang taon man ako maghihintay, basta babalik ka lang, narito lang ako. Pero sa Diyos, walang sablay na paghihintay. Kasi ang pangako ng Diyos, irrevocable. Hindi niya binabawi, pinaninindigan niya. Pero ang tao, nagbabago. Diba? Akala mo, ikaw lang ang ka-chatmate niya. Yung pala, meron pa palang iba. Ini-expect mo na darating. Yung pala dumating, pero sa ibang kandungan, hindi sa'yo. Ikakasal ka na lang, aagawin pa. So, gano'n ang tao. Di ba? Naghihintay, ayaw nating maghintay ng matal. Bakit? Gusto ng tao na outright, andyan na agad ang result. Gusto natin na ating mga panalangin ay sasagutin agad ng Lord.
Parang wala tayong tiyagang maghihintay. Di ba? So, pero sa Diyos, tinuturuan tayo na maghintay at magtitiwala sa Kanya. Amen? Okay. Fourthly, sige, balik tayo sa aklat ng awit. Chapter 40, verse 1. Sige. Para maunawaan. Ang sabi ni David, awit na katha ni David upang awitin ng punong mga awit. Sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay ang aking panaghoy, Kanyang pinakinggan. O, di ba talaga ang ganda, no? Talagang andoon yung daing ni David sa Diyos. Yun po yung panaghoy. Ito yung kanyang damdamin, nihayag niya sa Diyos. At ang Diyos naman ay willing na makinig sa kanyang daing. So, ibig sabihin, naghihintay si David na may pagtitiis. Ano pa? Naghihintay siya na may pananampalataya. Naghihintay siya na may panalangin. Ano pa? Naghihintay si David na may pag-asa. Ganun po ba tayo? Ha? Baka yung mga panalangin natin dahil sa tagal na parang feeling natin parang tahimik lang ang langit. Di ba? Parang hindi naman tumutugon ang Diyos. So parang umaayaw ka na, nagkikwit ka na doon sa panalangin. Pero habang yung panalangin mo ay buhay at pinaniwalaan mo, ang Diyos ang tunay na kumikilos. Amen. So pasok po tayo sa A. So waiting develops faith and dependence on God. Ibig sabihin, yung paghihintay, ito yung nagpapalago ng ating pananampalataya at nagtitiwala tayo sa Diyos. Di ba? So katulad ni Abraham, di ba? Ano ba si Abraham? Ang buhay ni Abraham. Ano ba ang promotion na nais ng Diyos sa buhay ni Abraham? Bakit siya itinuring the father of faith? So maganda ang plano ng Diyos sa buhay ni Abraham. Hindi lang maging mayaman at tanyag si Abraham. Ang malaking plano ng Diyos para kay Abraham, yung pinakamalaking promotion ng Diyos para kay Abraham ay gagawin siyang ama ng maraming bansa. Pero bago siya naging ama ng maraming bansa, dumanas ng matinding pagsubok si Abraham. Mga panahon ng taggutom. Ano pang sabi ng Diyos? Lisanin mo ang iyong bayan, yung lupain, yung kamag-anak, yung tahanan mo, at sumunod ka sa akin. Sumunod ba si Abraham na walang agam-agam? Yes. Kasi alam niya kung sino ang nag-utos sa kanya. Pero hindi niya alam kung saan siya patungo, kung saan siya dadalhin, kung ano ang nais ng Diyos. Nung sinabi ng Diyos na, magkakaanak ka, Abraham. Nung sinabi ng Diyos sa kanya, ilang taon si Abraham noon? 75 years old. Si Sarah, anong edad niya nung 75 years old si Abraham? Less mo lang ng 10 years. 65 si Sarah. 65, di ba? So, naghintay ng matagal si Abraham, di ba? Anong edad ni Abraham nung ipinanganak si Isaac? 100 years old. Naghintay siya ng 25 years bago ipinanganak si Isaac, bago natupad yung pangako ng Diyos kay Abraham na magkaroon ng anak. Amen. Pero minsan mainipin ang tao, di ba? Madalas mainipin. At minsan din, naging tukso din ang asawa. Asawang babae. Bakit? Nung sinabi ng Diyos na magkaanak si Abraham, anong sabi ni Sarah? Sipingan mo si Hagar, baka doon ka magkakaanak. Paano ko magkakaanak? Baog ako . Baka yung sinasabi ng Diyos, sipingan mo si Hagar, yung alipin ni Sarah. Sunod-sunura lang si Abraham ni Sarah. Sinipingan. Di nagkaanak. Yeah? Pero hindi yun ang plano ng Diyos. Inunahan dahil mainipin ang tao. Diba? Pero after 25 years, isinilang si Isaac. So natupad ang pangako ng Diyos
kay Abraham. Amen? So sinubok si Abraham, di ba? After 25 years. Pero mayroon pang matinding pagsubok ang Diyos sa buhay ni Abraham. Ano yon? Yung i-offer ang buhay ni Isaac sa Diyos. Ha? Di ba? Na parang yung katulad doon naging ritual na inaalay ang hayop na walang injury. Ito yung kapalit ng kasalanan. Ito yung susunugin. So, nag-atubili ba si Abraham na sumunod? Nung inutos ng Diyos na ihandog mo ang iyong anak niya sa Isaac. Nag-atubili ba si Abraham? Hindi, di ba? So, bakit sinubok ng Diyos si Abraham? Ayaw ng Diyos na si Abraham ay maging attached sa pagpapala. Baka bigla siya magsabi, after 25 years, binigay mo si Isaac, tapos i-offer, ihandog ko lang, susunugin lang siya para mamatay? Hindi pwede yun. So bakit sinubok si Abraham? Para matest ang kanyang pananampalataya. Umasa si Abraham, hindi siya nagatubili, sinunod niya ang utos ng Diyos. Pero tuloy bang na i-offer si Isaac para patayin at sunugin? Hindi ganun ang Diyos. Kumbaga sinubok lang si Abraham. Ganon din po tayo, mga mananampalataya. Madaming pagsubok sa atin. Diba? Sinusubok tayo ng Diyos para mahubog po ang ating mga karakter, yung mga pag-uugali natin, yung mga pagkatao natin, bago tayo ihahanda sa isang mataas na promosyon para sa kanyang layunin. Amen? So, ganun. Kasi kadalasan ang tao ay pinagpapala, laging nakatingin sa pagpapala, hindi doon sa nagbibigay ng pagpapala. Doon sinubok si Abraham. Baka doon nakatingin si Abraham sa regalo ng Diyos na si Isaac at hindi sa kanya na nagbibigay ng regalo na si Isaac para sa kanya. Nasubok si Abraham. At pumasa si Abraham kasi itinuring na the father of faith. Amen. So, ganun din si David. Maraming pagkakataon na pwedeng patayin ni David si Saul, Haring Saul, para magiging hari siya ng Israel. Pero naghintay siya ng panahon kung ano yung takdang panahon na nais ng Diyos para sa kanya. Amen? Okay, naunawaan po ba natin? Kaya yung paghihintay po natin, ito yung nagpapalago ng ating pananampalataya at patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Diyos, hindi sa mga sarili po natin. Kasi pag sarili po natin, agad-agad, gusto natin, andyan na agad ang result. Diba? Kahit hindi nais ng Diyos gusto, yan na, kailangan, alam ko lang, ayun, ganun. Okay, B, pasok po tayo sa B. It teaches us to rely on God's timing rather than our own. Ibig sabihin, tinuturuan tayo na mag-rely. Ibig sabihin, dumidepende, magtitiwala sa takdang panahon ng Diyos, hindi sa takdang panahon natin o yung mga timetable po natin. Amen. Kasi madalas, in 5 years time, dapat milyonaryo na ako. Diba? Dapat in 5 years time, CEO na ako na isang kumpanya. Dapat in 5 years time, may asawa na ako, may anak na ako. Pero hindi yon ang plano ng Diyos para sa iyo. Diba? After 5 years, hindi nasunod yung nais mo, yung timetable mo, hindi nasunod. Nagtampo ka ngayon sa Diyos. Lalayo ka na. Diba? Kaya huwag tayong lumayo sa Diyos pag hindi nasunod ang gusto natin. Kaya yung paghihintay po natin, hindi lang yung nakaupo lang tayo, pinapalipas lang natin yung oras at panahon. Kundi katulad ni David, naghihintay siya na may pagtitiis, pagtitiyaga. Ano pa? Naghihintay siya na may pananampalataya na itong nais kong paghihintay ay ito po ay yung panahon ng Diyos ng kanyang pagkilos. Nanalangin si David at umaasa siya na yung paghihintay niya ay mayroong magandang
binipisyo sa kanyang buhay. So nangyari po ba? Yes. Niluklok siya at the age of 30 years old. Naging hari siya ng bansang Israel. Diba? Sinubok si David ng maraming pagsubok. Kasi si Saul, punong-pulo ng pagsiselos kay David. Nung naging mandirigma si David, nung nakaharap niya si Goliath, nung napatay niya si Goliath, talagang ang tao talagang nagbunyi. Talagang si David, andoon yung ng tao kay David, sa tagumpay ni David, kaya selos na selos si Saul. Kaya ang gusto ni Saul na ipapatay niya si David. Di po ba? So maraming pagkakataon na nagtagpo si David at saka si Saul na pwedeng patayin ni David si Saul doon sa kuweba at mismo yung pagpahinga din ni Saul, yung kinuha lang yung pitser saka yung sibat, di ba? So pwede, pero sinubok si David. Ayaw niyang patayin. Ibig sabihin, hinintay po niya yung God's timing. Kasi alam niya na pinahiran din ng langis si Saul bilang hari. Kaya naghintay lang si David sa kanya kapanahunan ng Diyos para siya mailuklok sa trono bilang hari. Okay, so madalas ganun po. Yung mga timetable natin, akala natin okay na, di po ba? Na after 5 years, matagumpay na ako na Kristiyano, dapat na ako, hindi na ako deacon. Dapat kasama na ako sa board of elders. Di ba? So mayroon tayong proseso. Ganon din ang Diyos, may proseso. Hindi agad instant na gusto mo, kundi talagang dinadaan po tayo, hinuhubog po tayo ang ating pagkatao para sa paghahanda, para sa malaking promosyon ng nais ng Diyos para sa ating lahat. Okay, pasok po tayo. David learned to trust God before he was exalted. Ibig sabihin, talaga natutunan ni David na magtiwala sa Diyos bago siya itinaas. So God's delays are not God's denials. Kasi feeling lang natin na pag hindi sinagot ang ating mga panalangin, yung mga timetable natin, parang feeling natin parang dininay na ng Lord, nireject na. Hindi. Kasi kung patuloy tayo nagtitiwala, nanampalataya sa Diyos, andoon yung pagkilos ng Diyos. Hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man sa maraming taon, kundi may taon para sa atin na itinakda ng Diyos. Amen? So, ganun, huwag tayong mainip sa paghihintay. Katulad yung paghihintay natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ano ba ang paghahanda natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo? Dapat magkaroon tayo ng holy life. Diba? Buhay na nagbibigay ng tunay na kaluwalhatian sa Diyos. Hindi, matagal pa si Jesus. Gagawin ko lahat kung ang gusto ng sarili ko. Diba? Magpapasasa ako kung anong tagumpay na meron sa mundong ito. Diba? So, hindi ganun. So, ganun din ang iglesia ng Good News for the World Assemblies. Talagang dumaraan din sa maraming pagsubok. Kaya nga, yung maraming pagsubok, ito yung ang nagbibigay ng matatag na pananampalataya sa atin. Di po ba? Ilang taon din nangupahan ang Good News bago nagkaroon ng sariling church structure. Di po ba? So, ganun din yung senior founding pastor natin, si Pastora Emma. Bago siya ipinromote ng Lord bilang pinuno o bilang senior pastor ng Good News for the World Assemblies, dumaan din siya ng maraming pagsubok, maraming pagsasanay. Diba? Talagang naglilinis pa siya sa church. Diba? Talagang sinubok din siya sa maraming pagkakataon bago siya niluklok ng Lord bilang senior pastor or founding pastor ng Good News for the World Assemblies. Gusto na nga niya sumuko noon naalala ko, di ba, Pastora?
Sabi niya, parang gusto ko na mag-abroad. Kasi nung nag-resign si Brother Nelson, Deacon Nelson, siyempre kulang yung financial na pangailangan. Gusto niya mag-abroad. Pero nung narinig niya yung kanta na The Shepherd of My Soul, diba, Pastora? Oh, doon siya umiyak sa Lord. Kasi yung promotion ng Lord para sa kanya ay dapat mananatili na siya ang mga ngasiwa ng good news. Kaya mapalad po ang iglesyang ito, kaya paulit-ulit na every time na ako yung nagpipreach, mapalad po ang good news for the world assemblies. Dahil meron po tayong senior pastor, a full-time senior pastor na yung buong buhay niya ay talagang ibinibigay niya sa iglesyang ito. Hindi part-time, kundi full-time, di ba? Buti pa nga ang tao pagka na-promote. Bukod sa mataas ang posisyon, mataas po ang sweldo. Di ba? May katumbas na mataas na sweldo. Sa Diyos, mataas ba ang sweldo? Magkano lang ba ang honorarium na tinatanggap ni Pastora Emma? 20,000, wala pa yun sa minimum. Di ba? Oh. Kawawa naman. Di ba samantala kung tao ka, pagka ikaw ay yung senior pastor, katumbas yun ng chief executive officer. Ikaw yung namamahala sa buong organisasyon. Di ba? Pero sa Diyos, hindi niya tinitingnan pagdating sa sweldo o honorarium. Kundi ang nais ng Diyos, nagagamitin ka sa kanyang magandang layunin. Para masunod ang kanyang magandang plano, hindi lang para sa ating lahat, kundi sa karamihan, para pagpapala din sa iba. Amen? Oh, malakas na palakpak para sa Panginoon. So, ganun po tayo. Oh, wag tayo nakatingin sa financial. Di po ba? Kaya nga, mismo kami na sa Board of Elders, ingat na ingat din po kami kasi meron din kaming accountability. Kung ano yung mga decision making ng Board of Elders, talagang ingat na ingat po kami. Parang si Moses. Ano ang naging buhay ni Moses? So ginamit siya ni Lord para palayain ang mga Israelita mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako. So 40 years nasa loob ng palasyo si Moses, maganda ang buhay niya, pero give up niya yung comfort zone para sumunod sa pagkatawag ng Diyos. Tapos 40 years din siya nanilbihan bilang pastol sa ilang. Diba? Bago siya tinawag ng Lord na pangunahan, na palayain ang mga Israelita sa pagiging alipin sa bansang Ehipto patungo sa lupang pangako. So, ginamit si Moses bilang leader. Diba? Matindi. Kasi doon nasusubok din ang mga Israelites. Doon sa ilang. So, bakit mahalaga ang isang leader? Yung leadership. Pag nagkakamali ang isang leader, accountable po yun. Katulad ni Moses. Bakit hindi nakapasok sa lupang pangako si Moses? Samantalang tinawag siya ng Lord na pangunahan ang hukbo ng mga Israelita patungo sa Promised Land. Nag-obey siya. Sa umpisa medyo nag-atubili siya kasi tinitingnan niya yung mga insecurities niya. Dahil utal siya, hindi siya magaling magsalita. Pero sabi ng Lord, andyan si Aaron, maging kasama mo. Di sa madalit sabi, sumunod po siya. Pero ang ginawa ni Moses, nung naglalakbay na sila sa ilang, nagsugo siya ng ilang espiya na galing sa kanila na para siya sa atin yung lupang pangako kung ano ang sitwasyon. Ilang espiya? 12. Okay. Bumalik yung 10. Anong sabi nung 10? Negative na balita ang dala. Mahirap pag makapasok tayo sa lupang pangako.
ang lalakas, matibay yung lungsod. Malalaki yung mga tao, mga higante. Para tayo mga tipaklong, kung makipaglaban, wala tayong panalo sa kanila. O, di ba, 12 espiya. Yung dalawa, sino yon? Ni espiya. Sino? Si Joshua at si Caleb. Pero maganda ang balita ni Joshua at ni Caleb. Anong sabi nila? Pag nakapasok na tayo sa lupang pangako, sakupin agad natin dahil malaki ang Diyos natin, makapangyarihan ang Diyos natin. Kahit malalaking tao doon, malalakas ang kanilang lungsod o persa nila, wala yan sa malaking Diyos natin. Di ba? So nainganyo rin si Moses. Oo nga naman. Pero yung hukbo ng mga Israelita, nagkaroon ng takot. Ha? Nakinig sila doon sa 10 espiya. Nagkaroon silang takot. Oo nga, bakit pa naman tayo papasok sa land of promise Hindi naman pala tayo manalo-nalo. Ay di bumalik na lang tayo sa Ehipto. Masarap pa mga pagkain doon O, di ba? Pero nagpapatuloy tayo. Pero dahil ang pangako ng Diyos, sinasabi natin na talagang hindi niya binabawi. Dahil yung pagmamahal ng Diyos sa mga Israelita, talagang ginabayan niya, pinangunahan niya. Habang naglalakbay sila sa ilang, ano ang ginamit ng Diyos sa mga Israelita pag-araw na magiging GPS nila? Ano yung GPS? Global Positioning System o parang Waze. Ito yung mag-guide sa kanila sa paglalakbay patungo sa Promised Land. Ano yon? Yung haliging ulap. Bakit haliging ulap? Kasi pag-araw, alam po natin na ang disyerto napakainit. Yung haliging ulap, ito yung lilim sa kanila para hindi sila ma-expose sa sobrang init. Ganon yung pagmamahal ng Lord. Pag tumitigil yung haliging ulap, titigil sila, nagpapahinga sila. Pag tumatakbo na may ulap, saka uli sila naglalakbay. Tapos pagdating sa gabi, ano ang ginamit ng Lord para magiging gabay sa kanila para sa paglalakbay? Kahit madilim, yung haliging apoy, nagbibigay ng liwanag sa kanilang daraanan. Ito yung mag-guide sa kanila. Pero anong sabi ng Biblia? Nasa halip na 11 days lang yung paglalakbay. Bakit umabot ng 40 years na paglalakbay sa ilang? Bakit? Bakit paikot-ikot, naglalagalag lang sila? Bakit? Sapagkat, kawalan ng pananampalataya ng mga Israelita sa Diyos. Pangalawa, dahil puro sila reklamador. Dahil sa kawalan ng tiwala. Kaya sinubok sila ng Diyos. Ginawang 40 years na paikot-ikot sa ilang para mahubog yung karakter nila. Pero ano nangyari? Wala. Diba? Kasi nauna yung takot nila. Diba? Tapos nung pagdating nila doon sa lugar ng Meribah, nung sinabi ng mga Israelita, nauuhaw kami, Moses! Nasaan ang tubig? Diba? O anong sabi ni Moses? Bakit? Sa amin ba manggagaling pa ang tubig para sa inyo? O, diba? So sa halip na sinabi ng Lord sa kanya, ang linaw ng sinabi ng Lord kay Moses, kausapin mo yung bato para magbigay ng tubig para sa mga Israelita. Kaso hindi dahil nagalit si Moses sa hukbo para may kasamang sumbat. Bakit? Sa amin pa ba manggagaling ang tubig para sa inyo? Ang ginawa ni Moses, hinampas niya yung bato sa halip na kausapin. Ilang beses niyang hinampas? 2 beses. Lumabas ba ang tubig? Lumabas. Pero anong sabi ng Lord? Hindi mo sinunod ang utos ko, Moses. So, leader siya, pero accountable po siya doon sa hukbo. At mula sa araw na yon, ang sabi ng Lord, itong hukbo na ito, itong henerasyon mo, Moses, kasama ka, hindi kayo makakapasok
sa lupang pangako. Diba? Sino lang ang pwedeng pumasok? Yung sinabi ko kanina na 2 sa 12 espiya? Si Joshua at saka si Caleb. Diba? So, ano sabi ng Lord? Halos, pero pinakita pa rin ng Diyos kay Moses, ayun na yung lupang pangako. Ito, doon sila sa bundok, sa tuktok ng Lord. Ayun, pinakita ng Lord, ayun na Moses, yung lupang pangako na ipinangako ko sa inyo, pero hindi na kayo makapasok. Ha? Parang ano lang yun illegal entry. Kumbaga sa ano ano na kayo, persona non grata. So, ibig sabihin, napasok pa rin na Israelita yung lupang pangako. Sino ang naging successor ni Moses? Si Joshua. Diba? At sino yung mga Israelites na nakasama ni Joshua sa pagpasok sa lupang pangako? Yung mga bagong henerasyon. Doon sa mga hukbo na yon, in 40 years dahil nagkaanak, yung new generation na yon, yun yung nakapasok sa lupang pangako. So, sa isang leader, meron din po kaming accountability. Yun yung mga leadership consequences. Hindi tolerate ng Diyos yung pagkakamali ng isang leader. Kaya nga, pag kami nagkakamali, baka katulad kami ni Moses na ipapakita lang ng Lord na yan po ang langit, Elder Archie, pero hindi ka makakapasok. Hanggang dito ka lang. O, di ba? Masakit yun. Di ba? So, hindi ibig sabihin na kami ay leader, ay andun. Lahat yung authority, lagi naming dinudulog sa Diyos ang mga magagandang plano, mga decision making para sa kanyang iglesia. Hindi ito iglesia ng Board of Elders. Iglesia ng Diyos na ipinagkatiwala para sa pamunuan ng good news for the world assemblies. Amen. So, naunawaan po ba natin? So, naghintay din si David ng maraming panahon bago siya itaas ng Diyos. Bago siya niluklok bilang trono. Sa trono bilang hari. Okay, pasok po tayo sa number 2. So, waiting prepares us for greater responsibility. Ang paghihintay ay naghahanda sa atin para sa malaking responsibilidad. So, naniniwala po ba tayo? Kaya matagal tayong pinaghahanda ng Lord para mahubog yung ating mga karakter, yung mga pag-uugali natin, yung mga pagkatao natin, para kung pwede ka na, saka ka ipopromote ng Lord. Kasi sinasabi natin dahil ang promotion, meron po itong kaakibat na malaking responsibilidad. Kaya bago tayo papakawalan ng Lord, bago tayo itataas sa nais na pwesto na nais niya, doon tayo ilalagay, lagi po yung may kaakibat na malaking responsibilidad na dapat tutuparin po natin. Kaya pag nakita ng Lord, okay ka na, Brother Timmy. Pwede ka na maging deacon. O ilang taon na ba? Wala pa bang isang taon si Brother Timmy dito? Isa na. O kita? O 20 years pa, Timmy, bago maging deacon. Ganon yung preparation ng Lord. Huwag nating kainipan. Diba? Si Abraham, naghintay siya ng 25 years bago nagkaroon ng anak, bago natupad yung pangako ng Diyos na magkaroon siya ng anak. Diba? Si David, naghintay ng 15 years bago siya naging hari ng Israel. O, diba? Oh, ilang taon ka na, Brother Timmy? 62. Oh, kung additional 20 years. 82. Sa panahon noon, sa Old Testament, mahaba ang buhay ng mga tao. Habot ng 200, 300, 500 years. Di ba? O, yun. So, yun paghahanda ng Lord. Akala kasi natin na parang wala naman. Hindi naman kumikilos ang Lord. Kailan pa ako magiging deacon ng church? Di ba? So, basta't maghintay lang tayo sa takdang panahon ng Panginoon. Amen. Anong sabi ng aklat ng unang Samuel?
chapter 16, verses 19 and 20 sa Tagalog. Sige, babalikan po natin. Ganon nga ang ginawa ni Jesse. Ito yung tatay ni ano. Pinagdala pa niya si David ng isang sisidlang puno ng alak, isang batang kambing at isang astong may kargang tinapay upang ibigay kay Saul. Ganon yung ano ni Jesse doon kay Saul. Ano pa sa 21? Sige. 20, tama. So, ibig sabihin, bata pa lang si David talaga nagpapastol na siya. Diba? Siya yung tagapangasiwa sa alagang hayop ng kanyang ama. Talagang ano siya, andoon yung katapatan niya, andoon yung pagsunod. Tapos hanggang naglingkod siya sa palasyo ni Haring Saul, naging tapat siya, nalingkod, naging mabuti siyang, tapos ano siya, musikero siya. Talagang tinutugtugan niya si Saul. Di po ba? So ganun ang buhay ni David. Kaya naghintay lang siya, simpleng tao lang si David. Naging mandirigma hanggang siya naluklok sa trono bilang hari. Okay. Sana po tayo. Okay, sa A, pasok po tayo. So David had already been anointed king. Unang Samuel 16:13, yet he served Saul faithfully. Ibig sabihin, inanoint na siya bilang hari, pinahiran siya ng langis ni Samuel, pero nung sa kabataan pa siya. Pero siya ay tapat naglingkod kay Haring Saul. Hindi niya minadali ang pagiging hari, kundi naglingkod pa siya ng maraming taon bago siya naluklok bilang hari. Sabi, pasok po tayo. Before promotion comes preparation. Anong ibig sabihin nito? Bago ka ipopromote, dapat merong paghahanda. Diba? Anong klaseng paghahanda? Ito yung mga pagsasanay. Hindi tayo kumukuha ng manggagawa ng iglesia kung walang pagsasanay, walang training. Hindi natin basta papakawalan lang na walang training. Amen. Katulad ng isang atleta, talagang naghahanda, ginugugol ang kanyang sarili bago dumating yung competition. Talagang sinasanay niya lahat, hindi lang sa physical, maging ang kanyang karakter hinuhubog. Para pagdating sa competition, ay talagang ready na siya. Ganon din po tayo. Bago tayo i-promote ng Lord, talagang mayroong matinding paghahanda. Kahit sa mga pagsubok sa mga buhay po natin, mga kahirapan na ating nararanasan, ito ay parte o bahagi ng paghahanda ng Lord sa atin. Katulad ni Joseph. Sino ba si Joseph sa Ehipto? Si Joseph ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Bago siya ibinenta, talagang inihulog pa siya sa balon ng kanyang mga kapatid. Kanino siya ibinenta nung una? Kay Potiphar ba o hindi? Hindi pa. Diba? Nung inihulog si Joseph ng kanyang mga kapatid sa balon, nakita nila yung pangkat ng mga ngalakal. Ang tawag nun ay Ismaelita. Ibininta nila si Joseph ng magkano? 20 pirasong pilak. Okay? In short, talagang dinala ng mga ngalakal si Joseph sa bansang Ehipto. Tapos ipinagbili din kay kanino? Kay Potiphar. At sino si Potiphar sa Biblia? Isang high-ranking military officer sa palasyo ni Faraon. Kung baga sa ngayon, siya yung pinaka-head ng Presidential Security Group. Sa panahon ni Faraon, siya yung pinaka-kapitan o head ng mga gwardya ng palasyo. Ibinenta si Joseph, pero hindi sinabi ng Biblia kung magkano, bilang alipin. O bakit nakulong si Joseph? Patindi rin ang buhay ni Joseph. Mula sa balon, naging alipin, nabilanggo, bago binigyan ng
may pinakamataas na pwesto, ikalawang may pinakamataas na pwesto. Yun ang promotion ni Joseph. Bakit siya nabilanggo? Dahil pinaratangan siya ni asawa ni Potiphar na pinagtangkaan siya na kasi nag-aran away si Joseph. Tinukso siya nung asawa ni Potiphar. Kasi bakit? Dahil tapat na alipin si Joseph. Mabait. Hindi lang mabait. Magandang lalaki. Matipuno ang katawan. Kaya nabighani yung asawa ni Potiphar. Nung nag-run away si Joseph dahil ayaw yung patulan, yung tukso, naiwan yung balabal. So yung balabal, yun yung ginawa niya ng ebidensya kay Potiphar na pinagtangkaan yung kanyang misis. Kaya ipinakulong siya ni Potiphar. So doon sa kulungan, dahil naging tapat si Joseph sa kanyang tungkulin doon sa loob ng bilangguan, hanggang iniluklok siya sa pinakamataas na pwesto, pangalawang pinakamataas na pwesto ng Ehipto. Kung katulad ngayon, siya ay isang vice president. Pero anong kapanahonan niya, siya ay parang isang gobernador. Yun. So, ibig sabihin, matindi yung preparation ng Diyos sa buhay ni Joseph. Diba? Isipin mo, ibinenta siya ng mga kapatid, naging alipin, nabilanggo, bago siya ipinromote ng Lord para sa mataas na posisyon, para masunod yung layunin ng Diyos, para maging pagpapalain din yung iba. So bakit siya pinromote ng Lord? Dahil yun ay panahon ng tagutom. Doon sa panahon ni Joseph, kaya siya niluklok dahil ito yung panahon para maligtas yung maraming tao sa panahon ng tagutom. So ganun po tayo. Maghihintay po tayo. Yung preparation ng Lord, andoon yung pagkilos ng Lord. Kundi ihanda lang natin ang ating mga puso, ang ating mga karakter, yung mga pag-uugali natin na mabago. Para tayo mahubog. Parang ginto lang yon. Di ba ang ginto, lumalabas yung tinang pagka inaano sa apoy. So ganun din po tayo. Dapat mahubog tayo sa maraming panahon. Para pag hinog na tayo sa panahon, yun po yung takdang panahon ng Diyos para itataas po tayo. Amen. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Sa C. Pasok po tayo sa C. God uses a seasons of waiting to develop character, humility, and skill. Ibig sabihin, gumagamit ang Diyos sa panahon ng paghintay para ma-develop, di ba? Para lumago ang ating mga karakter, yung mga pag-uugali, yung mga pagkatao po natin, yung kabababang loob at yung kakayahan natin. Kaya may mga pagsasanay tayo para magkaroon tayo ng kakayahan na mamuno. Hindi po pwedeng mamuno ka na walang kakayahan. So God prepares the person before He fulfills the promise. Talagang inahanda tayo ng Diyos. Inahanda ng Diyos ang tao para maisakatuparan ang kanyang pangako. So ganun. Basta magpapatiano lang tayo, sumunod lang tayo, kung anong nais ng pamunuan po natin, sumunod tayo. Kung may training, sumunod tayo, makipag-training po tayo, yung pagsasanay, dahil para po tayo mahubog. Napakahalaga sa Diyos yung mahubog tayo, yung ating mga character. Okay. Okay, nasaan po tayo? Number 3. So waiting allows us to experience God's deliverance. Ano ibig sabihin yan? Sa Tagalog, ang paghihintay ay nagbibigay daan sa atin para maranasan po natin yung pagliligtas ng Panginoon. Diba? Ano nangyari doon sa mga Israelita nung hinabol ng hukbo o mga sundalo ni Paraon? Nasukol sila, di ba? Dagat na Red Sea. Wala na silang patutunguhan. Nasukol sila. Pero dahil
tapat ang Diyos sa kanyang pangako, hindi niya iniwan yung hukbo ng Israelite. Anong ginawa ng Diyos? Hinati niya yung dagat para makatawid yung mga Israelita. Sumunod yung kawal ni Paraon, anong nangyari? Nalunod. Di po ba? O. So nasugol na sila. Pero nakaranas sila ng God's deliverance. Di ba? Kaya sa panahon ng ating paghihintay, yung paghahanda para itaas tayo ng ating Diyos, nakaranas tayo ng iba't ibang problema sa buhay. Pero hindi tayo hinahayaan ng Diyos. Siya ang tunay na nagbibigay ng solusyon sa lahat nating mga problema. Amen? Basta patuloy lang tayong dumidepende sa Kanya, hindi sa mga sarili po nating galing. Kaya sa ating paghihintay, hindi ninanais, hindi hinahayaan ng Diyos na tayo ay magupo sa mga problema, sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus, God delivers us sa mga sitwasyon na akala natin napakahirap na hindi natin ma-overcome. Pero kung patuloy po tayo nagtitiwala sa Diyos na tumawag po sa atin, na ang Diyos naghahanda sa atin sa isang mataas na posisyon, hindi niya hinahayaan ang kanyang mga anak. Andoon ang kanyang pagkilos. Okay, pasok kayo sa A. So God's intervention becomes more evident when we patiently wait on Him. Ano yun sa Tagalog? Ang pagkilos ng Diyos ay nagiging mas malinaw na dapat tayo ay may, yung patiently, may pasensya tayo, di ba? Sa paghihintay on Him. Di po ba? So, ibig sabihin, may pagkilos ang Panginoon. Naging malinaw sa atin na habang tayo naghihintay, patiently, di ba? Merong kababaang loob, hindi yung nababago tayo dahil sa tagal, naiinip tayo, nagagalit tayo. Kailan pa ba? Di po ba? So, maghintay lang po tayo dahil ang pagkilos ng Diyos ay talagang gumagawa siya para sa atin. Amen? So, malinaw po yun. So, katulad ni Jose, si Joseph, naging tapat siya sa Diyos. Di ba? Talagang hanggang siya ay niluklok, pinromote sa mataas na posisyon dahil talagang naghintay siya sa timing ng Lord. Si Abraham, naging ama ng maraming bansa. Naghintay lang siya ng maraming panahon bago siya ay tinawag na the father of faith. Di po ba? So ganun din po tayo. Naghihintay po tayo ng maraming panahon bago tayo naging manggagawa. Talagang sinubok tayo, hinubog po tayo ng maraming mga sitwasyon sa buhay para patatagin ang ating pananampalataya. Di ba? Hinubog tayo sa maraming pagsubok para ang ating mga pananampalataya ay lalong magiging matatag. Amen? Amen. Okay. Sabi, pasok tayo. Waiting gives us a testimony of God's faithfulness. Ibig sabihin, sa Tagalog, ang paghihintay ay nagbibigay sa atin ng magandang patutuo sa katapatan ng Diyos. Di ba? Yung mga Israelites, nung nasa ilang sila, bago pa sila pinalaya mula sa Ehipto hanggang sa Promised Land, pinakita ng Lord yung mga himala sa kanila. Kung paano hinati ng Panginoon ang dagat, paano binigyan sila ng tubig, paano pinaulan ng Lord mula sa langit yung mga mana para may makain sila. Alam nila, nakita nila ang katapatan ng Diyos sa kanila. Pero naging sutil sila, reklamador sila. Kaya yung sinabi ko na hindi tinotolerate ng Diyos yung pagsuway sa Kanya. Kasi big deal sa Panginoon yung tunay na pagsunod. Kaya yung pagsunod talagang malaking impluensya sa Diyos yun na doon siya nag-glorify. Pero kung tayo ay hindi sumusunod, ay, di ba? Alam na po natin yung mga consequences, di ba?
So yung mga nakita natin, yung sa paghihintay natin, marami tayong mga patutuo sa buhay. Di po ba? Yung bulag na pinagaling ni Jesus, isang patutuo yon. Nung nakita nila pinagaling ni Jesus. Si Lazaro, binuhay muli. Isang patutuo yon. Diba? Na maraming buhay ang nabago. Ang kanilang buhay naging patutuo na binago ng Diyos. Dahil sa paghihintay. Amen? Okay. Para lungkot nyo. Ayaw nyo bang maghintay na matagal? Ayaw nyo bang maghintay hanggang alas 12? Dahil hindi lang hanggang 3 o number 4 yung points natin, baka hanggang number 6. Oo. Ako naranasan ko yun. Sa tagal kong pagtuturo, pag umabot ako ng 1.5 oras, parang nadidrain ako. Hindi katulad nung wala pa akong 60 years old. Pag nung dumating ako sa naging 60, ang tabi ko nang naramdaman. Pati yung pagtuturo, pagka ganong may higit 1 oras, feeling ko nadidrain ako. Feeling ko parang na-dehydrate ako. Paano kung tatawid pa kami doon sa San Isidro para magturo dahil wala yung resident pastor doon, si Pastor Rowin. Kaya para lang, pag ganun-ganun kami. Parang naubos na yung energy namin dito. Parang nawala na kami ng oxygen, tapos pupunta pa kami roon. Di po ba? So mahirap. Di po ba? Mahirap yung magngangawa dito sa harap. Mahirap accountable namin na yung mga tinuturo namin ay mali. Dapat totoo at tunay sa harapan ng Diyos. Amen? Pagka ang isang preacher, kung mali yung tinuturo, ang kanyang kongregasyon ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Parang si Moses. Yung hukbo ni Moses na kanyang dinala, hindi nakapasok sa promised land dahil sa kanyang leadership accountability. Diba? So, ganun po yun. Mahirap ang isang preacher. Ang tagal ko na rin naging preacher. Mahigit na rin 20 years din mula nung ako'y nagpipreach. Pero tuloy lang, di ba? Kasi yun yung pagkatawag ng Panginoon. So, pasok tayo sa C. David repeatedly experienced God's rescue throughout his life. Ibig sabihin, paulit-ulit naranasan ni David kung paano siya iniligtas ng Diyos ang kanyang buong buhay. Di ba? The deeper the trust, the greater this testimony. Ibig sabihin, habang siya ay nagtitiwala sa Diyos, yung lalim ng kanyang pagtitiwala, ito ay the greater the testimony. Ito yung patutuo ng kanyang buhay. Di ba? Marami mga sitwasyon na talagang akala ni David ay wala na siyang mapupuntahan. Nung ipapatay siya ni Haring Saul, kung saan siya nagtatago. Pa? Pero tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa buhay ni David. Iniligtas si David sa anumang sitwasyon para ihanda si David sa may pinakamataas na posisyon para iluklok siya bilang hari ng bansang Israel. So, ganun din yung mga buhay po natin. Yung mga testimonya po natin. Ang tagal natin sa ibang sekta, nung naging born again tayo, parang lalong lumungkot ang buhay. Bakit? Kasi yung dati nating gawi, hindi na natin may enjoy. Yung dating comfort zone natin, wala na yun. Dahil sa ating pagsunod sa Diyos. Amen? So nabago ang ating pananaw, nabago ang ating mga pag-uugali. Dahil binago ng Diyos araw-araw ang ating mga buhay. Amen? So, dito ka nga sa masayang buhay pero hindi naman kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Dito ka nagsasakripisyo, nagbigay ka ng panahon, oras sa paglilingkod sa Diyos. Pero ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay makakamtan mo. Dahil yun ang kanyang pangako. So yung pinakamagandang testimony natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa anumang sitwasyon ng buhay, bagkus tinataas pa tayo ng Diyos. Amen? Malakas na palakpak para sa Panginoon. So number 4. Okay. Mahaba-haba pa itong pag-aaralan na ito. Unti-unti nang
naubos yung oxygen ko. So number 4, waiting becomes a witness to others. Ang paghihintay ay magiging saksi sa iba. Di po ba? So sa ating paghihintay, katulad na lang sa mga kapatira natin. Katulad ni Deacon Nick, ni Deacon Ray, di po ba? Matagal din sila naghintay, di po ba? Kaya naging deacon. Binago sila ng Lord, naging testimonya ang buhay, nagiging sila nalugmok sa bisyo nung araw, pero binago ng Diyos, naghintay sila ng maraming panahon na naging mananampalataya sila bago naging deacon. So yung mga buhay nila naging witness sa iba. Kaya nga noong araw, pag hinanap si Deacon Nick, nasaan dito si Nick? Yung babaero, yung adik, yung manginginom, di po ba? O ganoon din si Brother Ray. Nasaan dito si Reynaldo Lopez? Yung lasinggero, nagwawala pagka nalasing, di ba? Pero ngayon, nasaan dito ang bahay ni Brother Rick? Yung born again Christian. Yeah. Si Brother Ray Lopez, yung born again. Di ba? Di magandang patutuo yun. Bakit nabago ang buhay nito mga taong ito? Di ba? Dahil sa kanilang paghihintay. Dahil alam nila na may pagkilos ang Panginoon sa mga buhay nila. Amen? So yun ang pinakamagandang witness na yung mga buhay po natin, bawat buhay natin ay nabago. Ito ay isang magandang patutuo sa ating kapwa na hindi pa mananampalataya. Okay, pasok po tayo. So when God answers, others see His work and are encouraged to trust Him. Diba? Pagka sumagot ang Diyos, nakikita ng iba ang kanyang gawa at ito ay naghihikayat para magtiwala sa Kanya. Di po ba? Pag talagang sumagot ang Lord, after 5 years, yung panalangin ko, tinugon ng Lord. Di ba? Yung sinabi ko na maging milyonaryo ako, naging milyonaryo po ako. Di ba? Yung mga ganun. Tinugon. Nung sinabi ng Lord na ang tagal ko nag-apply ng trabaho, pero ang sabi ng Lord, maghintay ka lang. Kasi sa iyong paghihintay, hahanapan kita ng magandang employer at dito ka magtatagal at iaangat kita sa kumpanyang ito. Amen? Di ba? Malakas na palakpak para sa Panginoon. So yung gawa ng Lord, talaga andoon. Ito yung nagpapa-encourage. Patuloy lang tayong magtitiwala sa Kanya. Huwag tayong sumuko. Kaya nga, pagka yung may taong nag-a-apply ng trabaho, mag-apply ka na lang mag-apply. Hindi lang isang kumpanya, hindi 2, hindi 3, hindi 4. Para habang naghihintay po tayo na makapasok, namimili ang Lord doon sa in-applyan mo. Sabi ng Lord, itong pang-4, ito yung gusto ko para sa iyo. Amen? So, ganun. Okay, B. So, a life that waits on God becomes a testimony of faith. Ang buhay na naghihintay sa Diyos, ito ay nagiging magandang patutuo sa ating pananampalataya. So, makaganda. Hindi porque born again Christian na tayo, parang napakalungkot ng buhay. Parang nalimitahan ang buhay natin. Yung dating buhay natin na masaya, masarap, parang ano lang yan yung mga Israelita Talagang na-enjoy nila ang buhay sa bansang Ehipto. Pero hindi nila alam sila ay isang alipin. Di po ba? Kaya nung pinalaya ni Paraon yung hukbo ng Israelita, nagbago ang isip niya. Habulin yun. Bakit? Pambihira, parang nawala ako ng control ng mga Israelita na ito Pambihira itong mga Israelita na ito yung asset ng aking bansa, kaya lumago ang aking ekonomiya. Habulin yun, ibalik natin, sayang. Di po ba? So ganun Hindi yung
nasarapan lang tayo, pero naging alipin pala tayo doon sa bagay na yon. Diba? Umalis man tayo sa comfort zone, pero yon ang plano ng Diyos sa atin para matuto tayong sumunod ayon sa kanyang magandang plano para sa atin. Amen po ba? Okay, sa C. Okay. David's faithfulness in waiting influenced generation. Di ba? So yung katapatan ni David sa paghihintay, ito ay nagbigay ng impluensya sa mga henerasyon. Hanggang sa ngayon, talagang yung katapatan ni David, talagang hindi yun nawawala sa bagong henerasyon ngayon. So our waiting today may strengthen someone else's faith tomorrow. Ibig sabihin yung paghihintay natin ngayon, ito pa ay nagpapalakas pa sa atin, sa ating pananampalataya sa mga hinaharap pa ng ating buhay. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Kaya ang sabi ni David, ng ating paghihintay na may pagtitiis, pagtitiyaga, paghihintay na may pananampalataya, paghihintay na may panalangin, at paghihintay na may pag-asa. Dahil sa Diyos lang ang tunay na may pag-asa at ang Diyos lamang ang tunay na magtataas sa atin sa isang mataas na posisyon para ang kanyang layunin o magandang plano ay maisakatuparan at magiging pagpapala din ito sa iba. Muli, malakas na palakpak para sa Panginoon. Okay, pasa ko na po tayo sa conclusion. Sa conclusion na po tayo. So the purpose of waiting, ibig sabihin ang layunin ng paghihintay ay hindi lang to pass time, hindi lang palipasin natin yung oras o panahon, but to trust God's timing. Magtiwala tayo sa takdang panahon ng Diyos. Ano pa? Ihanda po natin yung kung anong katawagan ng Diyos. Ano yung pangatlo? Experience God's deliverance. Maranasan natin yung pagliligtas ng Diyos at panghuli, para magiging patutuo po tayo sa katapatan ng Diyos. Kaya patuloy po tayong mananatili ay yung paghahanda ng Diyos. Hindi lang ngayon, hindi bukas, marami mang taon na iginugugol para sa ating paghahanda. Pero ang nais ng Diyos na mahubog, masanay tayo sa maraming sitwasyon o kaparaanan upang tayo ay bibigyan niya ng isang mataas na posisyon para siya ang tunay na mabibigyan ng kalwatian. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa aral na aming tinalakay sa umagang ito. Silyuhan mo ito, Panginoon, na ito ay magiging gabay po namin in our daily Christian living. Kaya patuloy po naming tinataas ang good news for the world assemblies, Panginoon, na sa iyong paghanda sa iglesyang ito ay nakikita po namin ang tunay na bunga upang ikaw, Panginoon, ang iyong magandang plano sa iglesyang ito ay may isa katuparan. Kaya salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray.